Duda ang ilang senador sa mga pahayag ng nagpakilalang dating security aide ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza tungkol sa pag-deliver niya umano ng mali-maletang pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa gitna ng kontrobersya, nadiskubre ni Senador Ping Lacson ng anyay insertions na isiningit ng halos lahat ng mga senador noong 19th Congress. Ang halaga ng insertion sa balitang hatid ni Mav Gonzalez. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit 100 bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget pero mahaba rin aniya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang na-release at paano ito ipinatupad. Giit ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing illegal ang mga budget insertion o amendment, nakukwestiyon ito lalo kung umabot ang individual insertion ng 5 hanggang 9 na bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Guteza, ang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng 2 dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ng nakapirmang notaryo na si Attorney Pechi Rose Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Guteza. Sabi ni Lacson, makakatulong ang Manila Regional Trial Court na lutasin ang misteryo ng kontrobersyal na affidavit ni Guteza. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta na nagpakilala kay Guteza sa Senate Blue Ribbon Committee, walang epekto sa salaysay ni Guteza ang anumang problema sa pagnotaryo sa affidavit dahil binasa niya ito sa pagdinig. Sumumpa naman daw siya sa Blue Ribbon, binasa roon ang kanyang salaysay at tinanong pa ng mga senador. Kaya aniya, kahit walang notaryo, hindi nawala ng saysay ang mga sinabi ni Guteza. Pwede naman daw ipanotaryo muli ni Guteza ang affidavit niya para mawala ang duda ng mga tao. Tingin ni Marcoleta, may kredibilidad bilang testigo si Guteza dahil tinest niya ito at pinagtatanong sa mga sinabi niya, partikular sa mga umaning maleta ng pera. Taliwas naman ang pananaw ni Senador Erwin Tulfo na may duda raw kay Guteza. Lalo pa raw ng itanggi ng notaryo na pinirmahan niya ang affidavit nito. Ngayon nga po, nawawala si Mr. Guteza, hindi na nga makita po, hindi na po matagpuan. Medyo, at this point, medyo nakakapagduda. Gusto ko nga, may isang hearing pa po para matawag yung tao na yon, ma-cross-examine ho natin, para matanong lang ho natin, sino ba ang nagturo sa'yo? Dagdag ni Tulfo, magandang makuha rin ang CCTV footages mula sa pinagdalhan umanong exclusive subdivision. Pero ang eleksyon daw rito, dapat suriin muna ang mga testigo bago pa harapin sa pagdinig. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nilinaw ni Senate President Tito Soto na bahagi ng regular na proseso ng budget deliberations ang pag-amyenda at paglagay ng insertion sa national budget. Dagdag ni Soto, unfortunate na nakikitang iligal o hindi dapat gawin ang pag-amyenda sa national budget dahil sa issue ng flood control projects. Tiniyak niyang magkakaroon ng pagbabago sa pagsusuri ng Senado sa 2026 budget para mas maging transparent, accountable at may partisipasyon ang publiko.